Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng kutsinta. So ito na yung gagamitin nating all-purpose flour. Tayo po ay gagamit ng 4 cups ng all-purpose flour and 4 cups ng cassava flour. Gagamit rin po tayo ng 3 cups ng brown sugar. Actually ang 3 cups po yan medyo matabang pa po. Pwede pa siyang gawing 4 cups. Then, yung ating lihiya water, nilagay ko po ay 2 tablespoon. Tapos, yung ating tubig ay 12 cups po ng tubig ang para dito sa recipe na to. So, haluin lang po natin maigi. So, ito po ay sasalain ko kasi mabula-bula po kasi siya kapag hindi natin siya sinala. Ayan, salain po natin. So, dito po sa kutsinta para di magkaroon ng butas sa gitna na parang dimple, kailangan ilalagay mo lang siya sa mga molder pag isasalang mo na diretso sa kumukulong tubig ng steamer mo. Sa steamer na may kumukulong tubig. So, ako po dahil kumukulo na yung tubig ng steamer, kaya ginagawa ko na po ito. Naglalagay na tayo sa mga molder. Ang molder po nito ay kailangan mong i-grease ng oil kasi didikit po ang mga puto. So, after 12 minutes po na pag-steam natin, ito na po. Nakagawa na tayo ng kutsinta. Kung mapapansin nyo po, maganda po ang ano niyan. Maganda yung kanyang pagkakagawa o ayan, flat na flat siya. Inaano ko lang siya ng barbecue stick kasi masyado pong malagkit. Ayan po, naka-isang salang na tayo. 12 minutes po yung pag-steam nitong large na mga kutsinta. Ito pong recipe na inano natin ngayon niluto ay nakagawa po ito ng 85 pieces na large size. Sa bawat isang molder po, 3 tablespoon ng mixture yung nilalagay natin. Ayan, inaano ko ng barbecue stick kasi mainit po. Kakatanggal lang natin sa steamer. So, yun po yung tips natin. Ayan, natumba. Yun po yung tip natin for today. Kailangan kung gusto mo makinis ang top ng kutsinta, ilalagay mo lang siya sa mga puto molder. Pag kulong-kulo na yung tubig ng steamer mo at ready na talaga para isalang. 'Di ba? So, wag ka maglalagay sa molder kung magpapakulo ka pa lang ng tubig. Kasi para ma-perfect natin na yung top niya ay makinis. Ayan, 'di ba? So, ito pong kutsinta, napakadali lang din talagang gawin. Ano lang talaga, steam lang. Kung malaki ang steamer mo, sobrang sulit ka kasi makakatipid ka sa oras. So, may malaki po akong steamer kaso ang gamit natin ngayon ay yung rice cooker lang. So, sa ginawa po nating recipe, 4 cups ng all-purpose flour, saka 4 cups ng cassava flour, napakarami na nating magagawang kutsinta. Na pwedeng pang merienda, pwede rin po itong pang negosyo. Alam nyo ba, ang large na kutsinta ngayon ay 10 pesos na po ang isang piraso. Lalo na, depende kung saan ka nakatira, kung sa syudad ka, mas mahal po ang kutsinta. Dito sa amin, pag mga large size na ganyan, 10 pesos na po. Nung pumunta po ako ng Manila, bumili ako ng kutsinta. 15 pesos ang isang pirasong kutsinta. Mas mahal doon. Ako po ngayon ay taga Cavite. So, di ba nakailang salang na po tayo kahit sa rice cooker lang tayo nagluluto. So, ito na po, inassemble ko na siya dito sa clamshell na lagayan. Pwede mo siyang lagyan ng toppings na kinayod na nyug. Pwede ding cheese na kinayod din na cheese. At pwede rin po nung yema. At pwede na rin wala. Masarap na po yan kahit wala siyang toppings. So, yun lang po muna for today's video. Thank you so much. And hopefully, may natutunan naman po. Lalo yung mga hindi pa po nakakagawa ng kutsinta.